Good morning, good afternoon, and good evening. My name is EJ Difemio. I am from BSED Mathematics. And today we are at the museum in San Fernando, Pampanga. And we will discuss the different paintings of the 13th artist. So dito makikita yung ginawa ni Norma Belleza. Si Norma Belleza ay isa sa mga artist na i-discuss natin at ito yung mga paintings niya. So nagsimula daw siya parang ang ginagamit niya lang is mga dark colors. Pero since located siya sa Pampanga, taga Pampanga siya at si Norma Belleza ay isang Kapampangan, ah nagkaro binigyan niya ng kulay yung mga paintings niya since kilala daw ang Pampanga sa pagiging loud and colorful. So, ito, kung makikita, yung texture ng skin niya is, or yung color ng skin is parang color brown na may white kasi ang pinaka-inspiration niya sa paggawa niyan is yung kanyang childhood memories or childhood experiences kung saan siya ay nabully. Pagdating naman kay Onib Olmedo, si Onib Olmedo, kung makikita yung kanyang mga paintings is parang kakaiba, parang different sizes ng mga heads and yan, parang kung sa unang tingin parang scary siya tignan. Pero ayan daw, ang pinaka-thought niya is para siya sa mga person with disabilities. Ibig sabihin, kahit may disability ka bilang isang tao, is merong bagay sa'yo na unique. So, ang paintings niya is meron silang mga instruments, ayan, pang music kasi daw si Onib Olmedo is love niya yung music. Pagdating naman dito, andito yung ginawa ni Leonard Aguinaldo at John Frank Sabado. So, dito tayo kay John Frank Sabado. Yung ginawa ni John Frank Sabado is parang ito lang yung tip ng ballpen ang ginagawa. Kaya kung makikita, yung mga paintings niya is gawa lang from tip of the ballpen. And then different colors din ng ballpen yung ginamit niya. So, kailangan ng maraming pasensya sa pagdating sa paggawa ng painting ni John Frank Sabado. Dito naman is kilala si Leonard Aguinaldo sa paggamit ng mga rubber na mga paintings. So, ibig sabihin, ito, gumamit siya ng rubber and then pinaint niya lang yung rubber. Dito naman is makikita natin yung painting ni Phil de la Cruz. So, yung painting niya is hindi siya gumagamit ng mga lines or shapes. Kumbaga, yung painting niya is directly na siyang, directly niya nang dinalagay yung mga colors. Kaya kung mapapansin is para siyang printed kasi wala siyang, hindi niya binibigyan ng mga lines kapag nagpe-paint siya. So, dito naman tayo kay Raul Isidro. Si Raul Isidro naman, ang kanyang painting is more on abstract. So, kung mapapansin, meron siyang mga gold glitters since ayun yung pinaka-trademark niya. So, si Raul Isidro, yung art ni Raul Isidro, yun yung kauna-unahan na nailagay sa New York Art Gallery. Si Venancio Egata naman, kung makikita nyo, may iba't ibang colors yung ginagamit niya. So, marunong kasi siya mag-blend ng mga colors since before is nagtrabaho siya sa isang company. Pagdating naman dito, si Manuel Rodriguez naman, kung makikita nyo, yung mga paintings niya, yung mga tao sa paintings niya is para silang mga unggoy. Kasi naniniwala siya doon sa theory ni Darwin kung saan tayo daw ay nagmula or ang mga tao ay nagmula sa unggoy. So kung maaalala nyo, nung kabataan ninyo, yung mga pumupunta sa ating mga eskwelahan sa elementarya, yung mga nag-aalok ng mga alamat, ito yung inspiration nila sa paggawa nun. So, dito naman, ang artist naman natin ay si Nonelucio Alvarado. Etong painting na to ay pinasadya daw na netong museum, nung may-ari ng museum na ito,
At dito is pinapakita daw yung buhay ng isang or pamumuhay ng isang um, farmer. Kaya makikita sila, ayan yung mga farmer natin. And then dito, yung buhay nila kung saan dito may mga naiiwan daw mga pamilya, dito yung mga nagsusuicide, and then yung kung mapapansin, merong crocodile and then may ahas dun sa gilid which is nagre-represent ng ating politika. Dito naman ay yung mga ginawa ni Ang Kyoko. Isa siyang proclaimed national artist noong 2001. So, ito yung mga ginawa niya. Kung mapapansin niyo is parang merong mother and then hawak-hawak na yung anak niya. Pero yung ulo ng mother is parang nakaiwalay sa neck niya. Ito daw, yung nagsisimbolize daw doon is yung flexibility ng isang ina. And then pagdating dito naman ay si Napoleon Isabelo V. Abueva. Ayan, kilala siya pagdating sa sculpture ng mga makakapal na kahoy tulad ng Nara. Yun lang.